when was the last time that you saw him in person before kayo nagkita sa Quadcom? I think nung 2015 nung nag-meeting kami sa Ortigas, ito yung sinasabi nila na nag-apply daw ako ng Vice President, gano'n ano. Siya mismong nagsabi noon ano. Pero this was April of 2015 dito sa Ortigas sa Richmond Hotel yata no. So hindi yan Davao, hindi ako pumunta ng Davao no para manligaw sa kanya. So yung grupo kasi noon, yung Magdalo, kinakuha namin bine-vet namin, tinitignan namin yung mga presidentiable na susuportahan namin. So we were down to 3. Si Secretary Marrojas, si Senator Grace po, and siya noong time na yon. Ngayon, lahat tayo before Duterte became president only had parang have heard nung myth na ganito. The Punisher. The Punisher, ganon. Pero hindi mo naman ina-assume na eto mamamatay tao. Kasi kung maalala mo, Christian, si then Senator and Mayor ng Manila, Alfredo Lim, ganun din ang niya eh. Ang image niya, Dirty Harry. Pero hindi mahigpit, pero hindi naman necessarily nagtutumba. Meron din ganyang reputation si then Mayor Hagedorn, mga ganon, di ba? So ganun lang ang reputation. So tinitignan namin. So nakausap ko si Senator Grace po, si Secretary Marrojas, and siya ngayon. Pero siya, nung nakausap ko, una pa lang, ang sabi niya, hindi ako tatakbo. Kasi nung April, naalala mo yon, hanggang December nga yan, sinasabi niya, hindi siya tatakbo di ba? So yun ang sinabi niya sa akin, pakipot. Sinabi niya sa akin, hindi ako tatakbo So sige, nagkwentuhan na lang kami. Kung ano yung mga solusyon niya sa mga problema ng bansa. Pero masabi ko sa iyo, ni isang segundo nung more than an hour na kwentuhan namin, wala siyang sinabi tungkol sa mga problema ng bansa, kundi mga kapastusan, mga patayan, mga pinagmamalaki niya yung mga ginawa niya na karumal-dumal na bagay. Nagpapa-impress siya sa akin dahil dati sundalo ako. Kaso ang dating sa akin, paglabas ko ng meeting nito, nag-report ako doon sa aming grupo. Sabi ko, unang-una, buti lang hindi tatakbo. Sabi ko, so wala na yan. Pero sabi ko, may topak sa utak ito. Kasi, parang hitman yung mindset, pero he was bragging about it. Well, anyway, sabi ko, wala na yan. So we were down to Secretary Marrojas at si Senator Grace po. Until eventually, yun nga, we ended up with Senator Grace po. Okay. So yun yung last ko na na-meet sa kanya. Pero it was so impactful sa akin na nung eventually tumakbo siya nung December, talaga nag-decide kami na hindi to pwede maging presidente kasi may tama ito sa utak. I was telling that to everyone. And you campaign against him, di ba? Actively. Yes. Yun na nga. Na-allowed naman sa COMELEC rules, yung negative campaigning. Anyway, ako tinanong yun, yung huling pagkakataon na nagkita kayo, kasi I was curious, ano naman yung impressions nyo when you finally came face-to-face again with your tormentor? Kasi tormentor siya ni Lila Dream, at tormentor nyo rin, di ba? In fact, sinubukan niyang bawiin yung amnesty proclamation. So, nung nagkita kayo rin sa Quadcom, ano yung mga tumatakbo sa isip nyo na nakita niyo siya? Ang nakita ko sa kanya is parang he's a tired old man na who's desperately trying to revive yung lost glory, lost power, pati yung mga tauhan niya doon sa likod, yung mga parang napaglipasan na yan, sila Panelo, sila Bello, sila Medialdea, yung bang during their heyday, doors open for these people, talagang siga-siga sila, pero doon wala na talagang makita mo, gusto lang niyang buhayin pang muli. Pero talagang hindi na. And even the demeanor of the congressman, alam niya yon that he lost it already because nung presidente siya, ang tingin niya sa mga congressman, talagang subjects niya, mga alipin niya, sunod-sunuran sa kanya. Pero ito, biruin mo, sermonan ka nung
mga congressman na ito, mabigat sa kanya yun. So yun na, alam niya na he lost it. Tinamaan yung ego. Iniisip ko rin, kasi naging meme to, no? Yung pag-amba niya sa inyo, yung meron siyang hawak na mic, parang ihahagis ba sa inyo, isasampal yung mic. Tapos meron kayong imahe naman na you were smirking. Iniisip ko lang, pag pinag-aralan natin yung dalawang imahe na yun, this was a tough guy, claim niya killer siya. Ito namang isa sundalo. Parang cool na cool. Parang what do you think? How did those two images reflect on the respective characters? Kunwari sa inyo at saka dito kay Duterte. Siguro dahil nga I have figured him out, no, nung nagwawala siya doon, talagang parang here he goes again, parang on cue. Alam mong ganon. Kaya nung maghahagis siya ng alam mong hindi niya gagawin. Alam mong it's theatrics eh. Ang audience niya yung pakita niya na siga-siga siya. Because nag-click yun eh. Remember, nag-click yun in 2016. He was assuming it will click again. Pero yun na nga, lumabas eh talagang wala na. Wala na yun. Okay. Mukha bang magpakita pa ulito? Sa tingin niyo ba dapat muli pang magpakita ito sa Quadcom investigation? Okay, ganito no. I was invited to again dun sa next na Quadcom. 21. At kung I don't know, baka next week, no. November 21 daw. Ganun ba? Well, anyway, sa next daw Quadcom. So ako, ganito 'yan. Pag next na pumunta yan si Digong, pag mag-appear yan siya ulit, talagang hindi ko lulubayan yung bank waiver issue. Magwala na siya kung magwala. We will keep on redirecting the issue to that. At hindi namin lulubayan. Kasi para mapakita dun sa tao na talagang may tinatago siya. At hindi lang yon, may mga ipapakita pa ako, may mga ilalabas pa ako sa kanya. At tingnan natin kung paano ito mag-react after. Kaya I'm looking forward to the next one. Sana magpakita siya. Sana magpaka-punisher siya, di ba? Talagang siga-siga ilabas niya doon. I'm looking forward to that next encounter. Baka lalo hindi magpunta. Anyway, bilang uling tanong, no? Pasagutin ka kayo doon sa banat din ni Duterte at sinagot to ng Malacanang. Mm-hmm. Sabi ni Duterte, you are Malacanang sponsored. Unang-una, I categorically deny that. Pero alam mo, Christian, how I wish na I am collaborating with Malacanang on this one para mas mapabilis, no? Yung ICC at lahat ng mga kailangan. Sana nga, no? Para mas mapabilis na mapa-aresto itong si Duterte, no? And besides, alam mo, sabi ko nga, I would be the last person to advise them na filean ito ng crimes against humanity case kasi mahihinto yung ICC because of the complementarity clause. So pagka finailan nila yan, mas tatagal ang mangyari. Tapos may intimidate nila yung kung sino man yung mga investigador, yung judge, di ba? Yung piskal na hawak nito. Kaya yun ang sagot po natin.